ni Papa. 45 days simula nung isinilang sila. So ngayon ay bumabalik kami na mag-alaga ng baboy, pero hindi sa ibang area na muna dahil bawal muna mag-alaga ng sa dati naming kulungan ng mga baboy. Yan po, medyo merong maliit pero okay naman, malusog. Yun ang healthy ng mga biik nito. So hello po mga ka-farming, welcome back sa ating YouTube channel. Kaya ngayon mga ka-farming ay nandito tayo sa manukan natin. Kung balak mo mag-alaga ng manok mga ka-farming ay yung i-invest yung mga ka-farming, balak nyo mag-invest ng manok, una-una mga ka-farming ay yung kaalaman sa pag-alaga ng manok. Yun po ang pinaka-importante mga ka-farming. Pag wala kang alam sa pag-aalaga ng manok ay siguradong babagsak o malulugi ang mga puhunan nyo mga ka-farming. Katulad sa akin mga ka-farming, sa akin lang muna mga ka-farming, yung dati ay 30 heads. At yun ay wala pa akong alam, dapat pala muna ay dapat mayroong mga vaccine. Yung mga 30 heads ko mga ka-farming ay naubos. Nag-search ako mga ka-farming bakit nagkasakit ang 30 heads ko. Siguro yun mga ka-farming ay walang vaccine, hindi kumpleto sa vaccine mula pag-DOL hanggang sa pag-RTL. Ganon, at hindi katulad sa mga bago kong RTL na tinanong ko ang pinagbilhan ko ng RTL, complete vaccine ba ito? At sagot naman sa mayari, pinagbilhan ng RTL ay kompleto sa mga bakuna. At yun ay ito po ang naiwan ko mga ka-farming ng 150 heads at hindi na nagkasakit. Meron naman nagkasipon at mga minor lang mga ka-farming, hindi naman masyado. So maagapan naman sa mga antibiotic. So ang pinaka-importante mga ka-farming sa pag-alaga ng pagmamanok ay dapat maibalik ng return of investment. Yun po ang pinaka-importante mga farm. Dapat alagaan nyo ang mga manok para maibalik ang mga puhunan at mga financial or interest sa ating mga pagmamanok. So sa akin mga farming ay yung 150 heads ay makapag-harvest tayo ng 4 na tray at kalahati. So yun po ang pinaka-importante mga farming. Dapat ay naka-stable ang hindi bababa ang egg production ng 85%. Ang pinaka mataas na egg production mga farming ay 95%. Yun po ang pinaka magandang egg production ng ating mga manok. Una-una mga farming ay simula nag-alaga ako ng manok, ito na ang pinagkaabalahan ko, at yung baboy. Sa baboy ngayon mga farming ay ubos talaga ang mga baboy ko kasi wala akong biosecurity. Meron talagang mga ahente mga farming na pumapasok sa aming babuyan, kaya nagkaroon ng mga sakit ang ating mga baboy at mga inahin, at naubos talaga mga baboy ko. Wala talagang naiwan dahil pag dumapo na talaga ang mga ASF mga farming or African swine fever ay patawad ang virus na yan mga farming. So ngayon mga farming ay
yung papa ko ay nag-alaga ulit ng baboy. Nakapagbili siya ng 10 na biik. At yun po ay gawin niyang nurse. So ngayon ay yung binilihan ng biik namin sa papa ko ay bagong walay ng inahin. So ito po ang mga biik na binili sa aking papa. 45 days simula nung isinilang sila. So ngayon ay bumabalik kami na mag-alaga ng baboy. Pero hindi sa ibang area na muna dahil bawal muna mag-alaga ng sa dati naming kulungan ng mga baboy. Yun po. Medyo merong maliit pero okay naman. Malusog. Yun ang healthy ng mga biik nito. So binili sa aking papa yan ay 3,300 bawat isa. Dalawa pa lang maliit. Yun. Healthy talaga at yung mga katawan nila ay mga mabilog. Una-una mga farming, pag mag-alaga kayo ganito na edad ay yung pagkain nila ay kaunti lang para hindi magtataya ang ating mga biik. At yun, dapat ay kanilang tubig, meron silang tubig palagi para hindi ma-dehydrate ang ating mga biik. Kasi ganito na edad mga farming ay malakas talaga uminom dahil hindi nagatas ang kanilang hinihingi. Tubig na talaga. Uhaw na uhaw talaga sila sa ganito na edad mga farming. Yun. Lakas talaga uminom mo.